Hindi lahat ng babaeng dumadating sa buhay mo ay parabuin ka. May mga babae na hindi ka sisirain gamit ang galit. Hindi ka sisirain gamit ang pagtataksil. Hindi ka sisirain gamit ang drama. Kundi sisirain ka nila ng dahan-dahan, tahimik, at halos hindi mo mapapansin. Hanggang isang araw, makikita mo na lang ang sarili mo na wala ng confidence, wala ng peace, wala ng direksyon. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "Be careful when you fight monsters, lest you become one." Minsan, hindi mo napapansing unti-unti kang binabago ng maling tao. At bago mo pa ma-realize, nawawala na ang dating ikaw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 4 red flags ng babaeng sumisira sa lalaki gamit ang female psychology, dark psychology, at brutal na katotohanan tungkol sa emotional manipulation. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ng lalaki, hindi ang magmahal, kundi ang magmahal ng maling tao. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Number 1, ang babaeng ginagawang sandata ang emosyon. Isa ito sa pinakamapanganib na red flag, hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil siya ang pinakamahirap makita. Sa umpisa, hindi mo naman iisipin na manipulation iyon. Akala mo sensitive lang siya, emotional lang siya, may pinagdadaanan lang siya. At dahil mahal mo siya, mas pinipili mong intindihin, mas pinipili mong mag-adjust, mas pinipili mong maging patient. Pero habang tumatagal, mapapansin mo ang isang paulit-ulit na pattern. Kapag hindi nasunod ang gusto niya, bigla siyang mananahimik. Kapag may hindi siya nagustuhan, bigla kang paparusahan ng cold treatment. Kapag nasaktan ka, bigla niyang babaliktarin ang sitwasyon hanggang ikaw ang magmukhang masama. At bago mo pa mapansin, ikaw na ang laging humihingi ng tawad. Ikaw na ang laging nag-a-adjust. Ikaw na ang laging naglalakad ng maingat para lang maiwasan ang gulo. At iyan ang dahilan kung bakit delikado ang ganitong klase ng tao. Dahil hindi niya kailangang sumigaw, hindi niya kailangang magbanta, hindi niya kailangang maging agresibo. Emosyon lang ang ginagamit niya. At sapat na iyon para kontrolin ka. Sa dark psychology, isa ito sa mga anyo ng emotional manipulation. Kapag ginagamit ang guilt, takot, at emotional pressure para maimpluwensyahan ang behavior ng ibang tao. Halimbawa, kapag gusto niyang sumunod ka, hindi siya direktang magsasabi. Magiging malamig siya, magiging distant siya. At dahil ayaw mong mawala ang connection, ikaw ang gagalaw, ikaw ang maghahabol, ikaw ang mag-a-adjust. At habang mas ginagawa mo iyon, mas lalo niyang nakikitang gumagana ang strategy niya. Unti-unti kang nasasanay na ang peace mo nakadepende sa mood niya. Kapag masaya siya, okay ka. Kapag galit siya, balisa ka. Kapag malamig siya, hindi ka makatulog. At sa puntong iyon, hindi na relasyon ang meron kayo. Emotional control na. Mapapansin mo rin ito kapag bawat argumento hindi natatapos sa solusyon, natatapos sa guilt. Kapag bawat problema, ikaw ang may kasalanan. Kapag bawat concern mo, nababaliwala at bawat nararamdaman niya, nagiging batas. Sabi ni Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. At minsan, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Bakit ka nananatili? Bakit mo hinahayaang paulit-ulit kang maubos? Bakit mas pinoprotektahan mo ang relasyon kaysa sa sarili mong peace? At heto ang brutal na katotohanan. Maraming lalaki ang hindi agad umaalis sa ganitong sitwasyon. Hindi dahil mahal na mahal nila ang babae, kundi dahil unti-unti nang nasira ang confidence nila. Unti-unti na silang naniwalang kasalanan nila ang lahat. Unti-unti na silang natutong magduda sa sarili nilang emosyon. At iyan ang pinakamapanganib na epekto ng emotional manipulation. Hindi lang nito sinasaktan ang puso mo, binabago nito ang tingin mo sa sarili mo. Hanggang isang araw, hindi ka na makapagdesisyon ng walang approval niya. Hindi ka na makapagsalita ng hindi natatakot. Hindi ka na makapagpakatotoo dahil lagi mong iniisip kung paano siya magre-react. At habang mas tumatagal, mas nawawala ang self-respect mo, mas nawawala ang confidence mo, mas nawawala ang identity mo. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal, hindi ginagamit ang emosyon bilang sandata. Hindi ka dapat pinaparusahan ng katahimikan. Hindi ka dapat kontrolin gamit ang guilt.
Hindi ka dapat takutin gamit ang pagkawala dahil ang malusog na relasyon may communication, may respeto, may accountability, hindi manipulation, at ang lalaking tunay na may emotional maturity. Marunong makinig sa damdamin ng iba pero hindi niya hinahayaang gawing hawla ang sarili niyang emosyon dahil sa oras na ang peace mo ay nakadepende na sa mood ng ibang tao. Unti-unti ka nang nawawala sa sarili mo at iyan ang simula ng pagkasira ng isang lalaki. Number 2, ang babaeng mahilig sa validation ng ibang lalaki. Sa lahat ng red flags, isa ito sa pinaka-nakakalito. Dahil sa umpisa, hindi naman ito mukhang pagtataksil. Hindi naman siya nakikipagrelasyon sa iba. Hindi naman siya lantaran na niloloko ka. Pero habang tumatagal, may mapapansin kang isang bagay. Parang hindi siya mapakali kapag walang pumapansin sa kanya. Kailangan laging may nagre-react sa posts niya. May nagko-compliment, may nag-a-admire, may nagme-message, may naghahabol, at kahit may lalaki na siya, parang hindi sapat ang atensyon ng isang tao. At yan ang senyales na hindi pagmamahal ang hinahanap niya, validation. Sa psychology, may mga taong lumalaki na ang self-worth nila ay nakadepende sa approval ng ibang tao. Kapag maraming pumapansin, pakiramdam nila mahalaga sila. Kapag maraming humahanga, pakiramdam nila attractive sila. Kapag maraming naghahabol, pakiramdam nila may value sila. At habang tumatagal, nagiging addiction iyon. Hindi na nila hinahanap ang connection. Hinahanap nila ang pakiramdam na gusto sila ng maraming tao. At iyan ang dahilan kung bakit delikado ang ganitong klase ng babae. Dahil kahit anong ibigay mo, hindi mo mapupuno ang kakulangan na nasa loob niya. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay. Kapag nagkwento siya tungkol sa mga lalaking may gusto sa kanya. Kapag lagi niyang binabanggit kung gaano karaming tao ang humahanga sa kanya. Kapag tila natutuwa siya, kapag nagseselos ka, kapag pinapanatili niyang bukas ang pinto para sa atensyon ng ibang lalaki. At habang tumatagal, ikaw ang nauubos. Bakit? Dahil unti-unti kang napapasok sa kompetisyong hindi mo naman dapat nilalabanan. Pakiramdam mo kailangan mong higitan ng iba. Pakiramdam mo kailangan mong patunayan ang sarili mo araw-araw. Pakiramdam mo kailangan mong maging sapat. Pero ang masakit na katotohanan, hindi ikaw ang problema. Dahil kahit ibigay mo ang buong atensyon mo, kung addicted siya sa validation, hahanap at hahanap pa rin siya ng approval sa iba. Sabi ni Arthur Schopenhauer, almost all of our sorrows spring out of our relations with other people. At maraming lalaki, dito nagsisimulang mawalan ng peace. Dahil habang mas minamahal nila ang babae, mas lalo silang nagiging insecure. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil ang laro ay hindi tungkol sa pagmamahal. Tungkol ito sa ego. Sa dark psychology, ang taong addicted sa validation, madalas hindi sinasadyang gamitin ng ibang tao bilang emotional fuel. Kapag malungkot siya, kukuha siya ng attention. Kapag insecure siya, hahanap siya ng admiration. Kapag bored siya, maghahanap siya ng taong magpaparamdam sa kanya na espesyal siya. At habang may mga taong nagbibigay ng validation, hindi niya kailangang harapin ang tunay na problema, ang kakulangan ng self-worth sa loob niya. At iyan ang nakakapagod para sa lalaking nasa relasyon. Dahil kahit gaano ka kaloyal, pakiramdam mo hindi ka sapat. Kahit gaano ka magmahal, parang may kulang pa rin. At habang mas sinusubukan mong punan yon, mas lalo kang nauubos emotionally. Mapapansin mo rin ito kapag mas mahalaga sa kanya ang atensyon ng publiko kaysa sa kalidad ng relasyon ninyo. Kapag mas excited siya sa papuri ng strangers kaysa sa appreciation ng taong totoong nandyan para sa kanya. Kapag mas interesado siyang mapansin kaysa makabuo ng malalim na connection. At heto ang brutal na katotohanan. Ang babaeng hindi marunong kumuha ng value mula sa sarili niya. Madalas hahanap ng value mula sa ibang tao. At kapag nangyari iyon, hindi kailanman magiging sapat ang isang lalaki. Dahil hindi ikaw ang kulang. May puwang sa loob niya na siya lang mismo ang makakapuno. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na confidence. Hindi nanggagaling sa dami ng humahanga. Hindi nanggagaling sa dami ng likes. Hindi nanggagaling sa dami ng taong naghahabol. Nanggagaling iyon sa katahimikang alam mong may halaga ka, kahit walang pumapalakpak. At ang babaeng may tunay na emotional maturity, hindi kailangan ng atensyon ng buong mundo para maramdamang mahalaga siya dahil alam niya ang value niya, kahit walang nagpapatunay nito. At ang lalaking may wisdom, marunong kilalanin ang pagkakaiba ng babaeng naghahanap ng pagmamahal at babaeng naghahanap lang ng validation.
dahil magkaiba ang dalawang iyon at ang isa sa kanila kayang ubusin ng isang lalaki nang hindi niya namamalayan. Number 3, ang babaeng mabait lang kapag may pakinabang. Isa ito sa mga red flags na madalas hindi agad nakikita ng lalaki. Bakit? Dahil nakatago ito sa likod ng kabaitan, sa likod ng lambing, sa likod ng pagiging sweet. At sa umpisa, pakiramdam mo maswerte ka, pakiramdam mo espesyal ka, pakiramdam mo nakita mo na ang babaeng laging nandyan para sa'yo. Pero habang tumatagal, may mapapansin kang pattern. Kapag may libre, sweet siya. Kapag may regalo, present siya. Kapag may pabor, biglang malambing. Kapag may kailangan, biglang available. Pero sa oras na wala ka nang maibigay, parang may nagbabago. Biglang malamig, biglang tahimik, biglang distant. At doon nagsisimulang mabasag ang ilusyon dahil marirealize mo na baka hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya nandyan. Baka ang dahilan ay ang mga bagay na nakukuha niya mula sa'yo. Sa psychology, tinatawag itong transactional attachment. Kapag ang koneksyon sa isang tao ay nakabase sa benepisyo at hindi sa tunay na pagmamahal o respeto. At iyan ang delikado. Dahil habang iniisip mong relasyon ang binubuo ninyo, transaksyon pala ang tinitingnan niya. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay. Kapag masaya lang siya, kapag may nakukuha siya, kapag mas interesado siya sa maibibigay mo kaysa sa nararamdaman mo, kapag present lang siya, kapag convenient para sa kanya. At habang tumatagal, unti-unti mong mararamdaman na parang ATM ka, parang emotional supplier ka, parang source ka ng comfort at convenience. Pero hindi partner. Sabi ni Niccolò Machiavelli, men are driven by self-interest. At bagamat hindi lahat ng tao ay ganito, may mga taong lumalapit hindi dahil mahal ka nila. Lumalapit sila dahil may pakinabang ka. At ang masakit, madalas hindi ito agad nakikita ng lalaking umiibig. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, madalas gusto mong paniwalaan ang pinakamaganda tungkol sa kanya. Kaya kahit malinaw na ang mga senyales, pinipili mong huwag pansinin. Kapag hindi siya nag-effort, iniintindi mo. Kapag wala siyang pakialam sa nararamdaman mo, pinapatawad mo. Kapag halatang ginagamit ka, binibigyan mo pa rin ng dahilan. Bakit? Dahil umaasa kang baka mali ka. Umaasa kang baka isang araw totoong piliin ka rin niya. Pero heto ang brutal na katotohanan. Ang taong mahal ka, hindi ka mamahalin dahil sa kaya mong ibigay. Mamahalin ka niya kahit wala kang maibigay. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi nakadepende sa benepisyo, hindi nakadepende sa pera, hindi nakadepende sa regalo, hindi nakadepende sa convenience. Nakadepende iyon sa respeto at tunay na koneksyon. Sa dark psychology, ang taong sanay kumuha ng pakinabang sa iba, madalas mahusay magpakita ng interes, mahusay magpatawa, mahusay magpalambing, mahusay magbigay ng atensyon. Pero pansinin mo, kapag ikaw ang may problema, nandyan ba siya? Kapag wala ka nang maibigay, nandyan pa rin ba siya? Kapag ikaw na ang nangangailangan, ganun pa rin ba ang effort niya? Dahil doon mo makikita ang katotohanan. Hindi kapag marami kang maibibigay, kundi kapag wala ka nang maiaalok. At heto ang pinakamapait na realidad. Maraming lalaki ang nauubos sa ganitong klase ng babae. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil loyal sila sa maling tao. Habang sila ay nagbibigay ng nagbibigay, unti-unti naman silang nauubos. Peace nila, confidence nila, pera nila, oras nila, at minsan, pati pangarap nila. Hanggang isang araw, mapapansin nilang sila lang pala ang lumalaban para sa relasyon at ang kabilang panig, nandyan lang dahil may nakukuha. Kaya tandaan mo ito, ang babaeng tunay na may malasakit, hindi mawawala kapag humina ka, hindi mawawala kapag wala kang maibigay, hindi mawawala kapag dumating ang mahirap na panahon. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi sumusukat sa halaga mo gamit ang pakinabang. At ang lalaking may wisdom, marunong makilala ang pagkakaiba ng babaeng mahal siya at babaeng mahal lang ang benepisyong dala niya. Dahil kapag nagkamali ka sa pagkilalang iyon, maaari kang gumugol ng maraming taon na nagbibigay ng lahat sa taong hindi ka naman talaga minahal. Number 4, ang babaeng unti-unting pinapawala ang pangarap mo. Sa lahat ng red flags, ito marahil ang pinakamapanganib. Hindi dahil siya ang pinaka-toxic, hindi dahil siya ang pinaka-manipulative, kundi dahil kadalasan, hindi mo agad napapansin. Hindi kanya sasabihang tumigil mangarap, hindi kanya utusang iwan ang goals mo, hindi kanya pipigilang yumaman, hindi kanya hahatakin pababa ng harapan,
mas tahimik ang paraan niya. Mas dahan-dahan, mas delikado. Unti-unti niyang kinakain ang oras mo, ang focus mo, ang energy mo. Hanggang isang araw, marerealize mo na lang na malayo ka na sa dating direksyon mo. Sa umpisa, mukha lang naman yung pagmamahal. Gusto ka lang niyang makasama. Gusto ka lang niyang makausap. Gusto ka lang niyang mabigyan ng oras. At natural lang yon sa isang relasyon. Pero habang tumatagal, mapapansin mong halos lahat ng oras mo sa kanya na umiikot. Lahat ng desisyon mo, kailangan may approval niya. Lahat ng plano mo, kailangan nakayon sa gusto niya. At unti-unti, nawawala ang sarili mong misyon. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay. Dating maaga kang gumigising para sa goals mo. Ngayon, puyat ka sa drama. Dating focused ka sa negosyo. Ngayon, mas marami kang oras sa pag-aayos ng problema sa relasyon. Dating gutom ka sa pangarap. Ngayon, mas gutom ka sa validation at attention niya. At habang mas nangyayari iyon, mas lalo kang lumalayo sa lalaking dapat sana ay magiging ikaw. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Ang lalaking may malinaw na purpose. Mahirap iligaw, pero ang lalaking unti-unting nawawala ng direksyon. Madaling mawala sa landas at iyan ang nangyayari sa maraming lalaki. Hindi sila bumagsak dahil mahina sila. Hindi sila nabigo dahil wala silang talento. Unti-unti silang bumagsak dahil nawalan sila ng focus. At madalas, nagsisimula iyon sa maling relasyon. Sa psychology, may konseptong tinatawag na emotional drain. Kapag may isang tao na masyadong kumukuha ng mental at emotional energy mo, hanggang wala nang natitira para sa sariling growth mo. At iyan ang nangyayari kapag mali ang taong kasama mo. Bawat araw, mas marami kang iniisip na problema. Mas marami kang emosyon na binubuhat. Mas marami kang distractions. At habang tumatagal, nawawala ang discipline mo. Nawawala ang consistency mo. Nawawala ang momentum mo. Hanggang isang araw, hindi mo na makilala ang sarili mo. Mapapansin mo rin ito kapag mas excited ka na sa attention niya kaysa sa progress mo. Kapag mas mahalaga na sa iyo ang approval niya kaysa sa personal growth mo. Kapag mas natatakot ka nang mawala siya kaysa mawala ang mga pangarap mo. At iyan ang pinakamapait na bahagi dahil maraming lalaki ang handang ipagpalit ang future nila para sa taong hindi naman talaga para sa kanila. Sabi ni Carl Jung, "You are what you do, not what you say you'll do." At maraming pangarap ang namamatay. Hindi dahil imposible silang maabot, kundi dahil may mga taong unti-unting inilalayo tayo sa mga ito. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng distraction. At tandaan mo ito, ang tamang babae, hindi kalaban ng pangarap mo, hindi hadlang sa mission mo, hindi dahilan para mawala ang focus mo. Sa halip, siya ang magbibigay ng kapayapaan para mas makapag-focus ka. Siya ang magtutulak sa iyo para mas maging mahusay. Siya ang maniniwala sa vision mo kahit hindi pa ito nakikita ng iba. Dahil ang tunay na partner, hindi sumisira sa direksyon ng buhay mo. Pinapalakas niya ito. Kaya kung may taong unti-unting kumakain ng oras mo, sumisira sa disiplina mo, at inilalayo ka sa pangarap mo, huwag mong tawaging pagmamahal agad. Minsan, distraction lang yon na nakabalot sa emosyon. At ang pinakamahal na kapalit ng maling tao, hindi puso mo, kundi ang lalaking maaari ka sanang maging. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng taong mahal mo mabuti para sa iyo, at hindi lahat ng relasyon karapat-dapat ipaglaban. Sabi ni Carl Jung, "The most terrifying thing is to accept oneself completely." At minsan, kasama sa pagmamahal sa sarili, ang paglayo sa taong unti-unti kang sinisira. Dahil ang tamang tao, hindi sisira sa peace mo, hindi sisira sa confidence mo, hindi sisira sa pangarap mo. Tutulungan kanyang lumago, hindi lumiit. At ang lalaking may tunay na wisdom, alam niya kung kailan lalaban at alam din niya kung kailan dapat umalis. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo. Hindi ko isusugal ang sarili ko para sa maling tao. At kung gusto mo pa ng mga aral tungkol sa dark psychology, female psychology, at self-mastery, subscribe. Dahil dito, hindi lang tayo natututo, nagigising tayo sa katotohanan.